Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni na San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama, mga martir. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang pinagmula ng matapat na paninindigan ng mga banal. Ang mga martir na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay minarapat mong tawagin upang mabuhay sa iyong piling matapos danasin ang krus ng pagtitiis sa kamay ng mga taga-usig. Bunga ng kanilang pagdalangin para sa amin, mapangatawanan nawa namin hanggang kamatayan ang pananampalatayang aming pinanghahawakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nananalangin ng ganito: Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupay, walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadadama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na tahanang aking itinayo. Gayunman, dinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin, O Panginoon, aming Diyos. Dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin, araw-gabi, ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa puok na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ulitin po natin. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buong pagkatao'y
umawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Tugon. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad. Maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. Upoon, hari namin, at Diyos na walang kupas. Tugon. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan, at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Tugon. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Tugon. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah. Ng Diyos, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang iskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naguhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus sa mga Pariseo at mga iskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo. Gaya ng kanyang isinulat, paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina
at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban. Alalaong bagay, inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kasama po ang lahat ng mga martir na ating ginugunita ngayon, sina Pedro, Miki at mga kasama. Tayo po nawa ay magabayan sa atin pong pagdiriwang ng Banal na Eucharistia ngayong Martes ng ika-8 linggo sa karaniwang panahon. Napakahalaga po na mas maintindihan natin ang utos ng Diyos. Kung kahapon po, maalala ninyo sa unang pagbasa sa Aklat ng Mga Hari, kinuha ni Solomon ang kaban ng tipan at nilalaman nito ang mga tapyas ng bato bilang pag-uugnayan o yung covenant ng tao at ng Diyos. Ibinigay ng Diyos itong mga utos na ito para mas maging maayos ang ugnayan natin sa Diyos at sa ating kapwa. Dito nakasalalay yung ating pagsasabuhay o yung ating pamumuhay sa araw-araw. Sa bagong tipan, hindi na lang basta tapyas ng bato, kundi mismong si Kristo ang nakikipag-ugnayan sa atin. Yung tapyas na bato, nagkatawang tao, naging salita, si Kristo. At ngayon, si Kristo mismo ang nagpapaalala sa mga tao, lalo tigit dito sa mga Hudyo, mga Pariseyo na pinagpasahan at inaasahan sana na magtuturo, magpapaunawa ng batas para mas masunod ito ng mga tao at maging mabuti silang tao. Pero dito, sinabi ni Jesus, totoo nga, para bang hindi naging maganda nagiging maganda ang reputasyon ng mga Pariseyong ito. Tandaan natin ulit, yung mga Pariseyo, sila yung mga nakakaalam dapat ng batas o utos na ibinigay ng Diyos. Sa panahon pa ni Moises, ipinasa. Sa kasawiang palad, nakalimutan nilang pagtuunan nito ng pansin dahil mas pinahalagahan nila ang mga minanang turo, mga tradisyon, mga kultura. Kaya mas mahalaga na sa kanila yung dapat marunong ka maghugas ng kamay. Dapat hinuhugasan mo muna ang mga bago mong kainin ang isang pagkain. Mas mahalaga na sa kanila yun. Kaya yun yung lagi nilang, kumbaga yung nagiging mata nila, tinitingnan nila kung ang lahat ba ay sumusunod sa kultura at tradisyon. Pero nakalimutan kung sumusunod ba sa utos ng Diyos. Minsan po, talagang mahirap yung bang mas gusto mong maging tama. Yung sundin ko yung tama ayon sa iyong paniniwala. Nakakalimutan natin kung paano ang maging mabuti. Kasi yun ang hinahangad ng utos na ibinigay ng Diyos. Yung tayo po ay maging mabuti, hindi lang maging tama, kundi maging mga mabubuting tao. Pag sinabi mabubuting tao, yung nagiging compassionate, nagiging, yung kalooban natin, yung nagiging maunawain tayo, may pusong mapag-unawa. Hindi lang basta dapat sumusunod sa batas. At
tandaan natin, wag nating lilituhin ang ating mga sarili. Ito ba yung utos ng Diyos o ito ay utos lamang ng tao? Kaya mahalaga na inaalam natin ito. At tumatanda na tayo nang hindi natin nauunawaan o inuunawa. Kung tutusin ang 10 utos ng Diyos, 10 nga lang eh. Pero minsan wala tayong pakialam. Basta igigit lang natin, ito ang tama, ito ang tama. Kahit nakakasama na para sa iba. Kaya ang daming ginagawang ng tao na batas na aayon lang sa sarili. Ngayon, hindi ko alam kung aware ba kayo o may pakialam ba kayo na hindi pa nga natin nasusunod ang mga naunang mga batas, pero ngayon gusto ulit natin magkaroon ng charter change. Pero wala tayong pakialam, di natin inaalam. Nagpapalakad na ng mga pagpipirma para umusad daw, magkaroon ng kapangyarihan ang mga taon to na baguhin ang konstitusyon natin. Hindi tayo pwedeng walang pakialam. Kasi kailangan natin mas maging mabuting tao. Kaya nga yung batas ng Diyos, na paano ka magkakaroon ng relasyon sa Diyos at magkakaroon ka ng relasyon sa kapwa. Hindi tayo pwedeng simba lang ng simba, dasal lang ng dasal, na wala tayong inaalam o kaalaman dito. Hindi tayo pwedeng manatiling ignorante. Kaya hindi komplikado yung binigay ng Diyos sa atin eh. Madaling unawain, madaling intindihin sa kaisipan ng tao. Kaya lang, ang tao, dahil nga sa pagmamarunong, nagiging komplikado. Hindi ko alam kung ano po yung mga iginigiit ninyo. No? Iginigiit natin na tama. Ito ang tama. Pero yan ba yung mabuti? Dahil yun ang tanging hangad ni Jesus. Yun tayo pong lahat ay mapabuti. Kaya si Kristo ang nakikipag-ugnayan sa atin. Si Kristo mismo ang nagtuturo ng mga bagay na dapat nating maunawaan o maintindihan. Amen? Walang saysay ang ating pagsamba kung hindi ito nanggagaling sa pusong tunay. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama upang gawin niyang malinis at tapat ang ating mga puso. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno ng ating simbahan, naway laging gabayan ng liwanag ng Ibanghilyo at huwag nawa nilang hanapin ang seguridad sa mga makamundong eskultura. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, naway huwag nating isara ang ating mga mata sa tunay na pangailangan ng mga mahihirap na ating kasama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng Kristiyano naway mapagtanto na makikita sa ating pakikitungo sa ating mga kapwa ang tunay na pagsasabuhay ng kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway mapalakas sa kanilang kahinaan at mapalaya sa kanilang mga karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating pumanaw na ay magkamit nawa ng kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya.
kasama ang mga kailingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Magsiupo po lang. Panginoon, aming buhay, itong alam at tinapay sa altar mo ilalagay, tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain ngayong ginugunita namin ng mga banal na martir at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan,
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa amin mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at diadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mo ang kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kasama po ang lahat ng mga martir na ating ginugunita ngayon, sina Pedro, Miki at mga kasama. Tayo po nawa ay magabayan sa atin pong pagdiriwang ng banal na Eucharistia ngayong Martes ng ika-8 linggo sa karaniwang panahon. Napakahalaga po na mas maintindihan natin ang utos ng Diyos. Kung kahapon po, maalala ninyo sa
unang pagbasa sa Aklat ng Mga Hari, kinuha ni Solomon ang kaban ng tipan at nilalaman nito ang mga tapyas ng bato bilang pag-uugnayan, no? O yung covenant ng tao at ng Diyos. Ibinigay ng Diyos itong mga utos na ito para mas maging maayos ang ugnayan natin sa Diyos at sa ating kapwa. Dito nakasalalay, no, yung ating pagsasabuhay o yung ating pamumuhay sa araw-araw. Sa bagong tipan, hindi na lang basta tapyas ng bato, kundi mismong si Kristo ang nakikipag-ugnayan sa atin. Yung tapyas na bato, nagkatawang tao, naging salita, si Kristo. At ngayon, si Kristo mismo ang nagpapaalala sa mga tao, lalo tigit dito sa mga Hudyo, mga Pariseyo na pinagpasahan at inaasahan sana na magtuturo, magpapaunawa ng batas para mas masunod ito ng mga tao at maging mabuti silang tao. Pero dito, sinabi ni Jesus, totoo nga, no, para bang hindi naging maganda nagiging maganda ang reputasyon ng mga Pariseyong ito. Tandaan natin ulit, no, yung mga Pariseyo, sila yung mga nakakaalam dapat ng batas o utos na ibinigay ng Diyos. Sa panahon pa ni Moises, ipinasa. Sa kasawiang palad, nakalimutan nilang pagtuunan nito ng pansin dahil mas pinahalagahan nila ang mga minanang turo, mga tradisyon, mga kultura. Kaya mas mahalaga na sa kanila yung dapat marunong ka maghugas ng kamay. Dapat hinuhugasan mo muna ang mga bago mo kainin ang isang pagkain. Mas mahalaga na sa kanila yun. Kaya yun yung lagi nilang, kumbaga yung nagiging mata nila, tinitingnan nila kung ang lahat ba ay sumusunod sa kultura at tradisyon. Pero nakalimutan kung sumusunod ba sa utos ng Diyos. Minsan po, no, talagang mahirap yung bang mas gusto mong maging tama. Yung sundin ko ano yung tama ayon sa iyong paniniwala. Nakakalimutan natin kung paano ang maging mabuti. Kasi yun ang hinahangad ng utos na ibinigay ng Diyos. Yung tayo po ay maging mabuti, hindi lang maging tama, kundi maging mga mabubuting tao. Pag sinabi mabubuting tao, yung nagiging compassionate, nagiging yung kalooban natin, yung nagiging maunawain tayo, may pusong mapag-unawa. Hindi lang basta dapat sumusunod sa batas. At tandaan natin, wag nating lilituhin ang ating mga sarili. Ito ba yung utos ng Diyos o ito ay utos lamang ng tao? Kaya mahalaga na inaalam natin ito. At tumatanda na tayo nang hindi natin nauunawaan o inuunawa. Kung tutusin ang 10 utos ng Diyos, 10 nga lang eh. Pero minsan wala tayong pakialam. Basta igigit lang natin, ito ang tama, ito ang tama. Kahit nakakasama na para sa iba. Kaya ang daming ginagawang ng tao na batas na aayon lang sa sarili. Ngayon, no, hindi ko alam kung aware ba kayo o may pakialam ba kayo na hindi pa nga natin nasusunod ang mga naunang mga batas, pero ngayon gusto ulit natin magkaroon ng charter change. Pero wala tayong pakialam, di natin inaalam. Nagpapalakad na ng mga pagpipirma para umusad daw, magkaroon ng kapangyarihan ang mga tao to na baguhin ang konstitusyon natin. Hindi tayo pwedeng walang pakialam.
Kasi kailangan natin mas maging mabuting tao. Kaya nga yung batas ng Diyos, batas na paano ka magkakaroon ng relasyon sa Diyos at magkakaroon ka ng relasyon sa kapwa. Hindi tayo pwedeng simba lang ng simba, dasal lang ng dasal, na wala tayong inaalam o kaalaman dito. Hindi tayo pwedeng manatiling ignorante. Kaya hindi komplikado yung binigay ng Diyos sa atin eh. Madaling unawain, madaling intindihin sa kaisipan ng tao. Kaya lang, ang tao, dahil nga sa pagmamarunong, nagiging komplikado. Hindi ko alam kung ano po yung mga iginigiit ninyo. No? Iginigiit natin na tama. Ito ang tama. Pero yan ba yung mabuti? Dahil yun ang tanging hangad ni Jesus. Yun tayo pong lahat ay mapabuti. Kaya si Kristo ang nakikipag-ugnayan sa atin. Si Kristo mismo ang nagtuturo ng mga bagay na dapat nating maunawaan o maintindihan. Amen?